So okay, ano po ba ang mensahe sa 2000 para sa pagtawid natin sa 2025? Praise God na still tugma sa habang papatawid tayo sa 2025 and we still continuing sa pag-aaral sa 1 Corinthians chapter 10 and eksakto pagtugpa natin sa chapter 10. I believe this is exact message para sa atin as we cross this from this year 2024 to 2025. And the title of our message this morning is Take Heed, Pamati. Pamati. Okay? Or learn from the mistake of others. Kasi alam niyo po, mas maganda natututo tayo sa pagkakamali ng iba kaysa matuto tayo mismo tayo sa sarili natin na dumaan pa tayo sa mga paghihirap bago pa tayong matuto sa ating sarili. It's good to learn from others, from the mistakes ng iba. Hindi yung gusto kong matutunan, gayahin ko din sila. No, our thoughts should be na gusto kong matuto mula sa pagkakamali ng iba. Amen po ba? Amen? So let's prepare our Bible, 1 Corinthians chapter 10. And so, alam niyo po ang Corinthians, nais ko pong ipaalala, ang Corinthians po ay napapaligiran ng mga temptasyon. Kasi alam natin na rampat ang mga immorality sa lugar nito at ang pagtitiwala sa sariling karunungan kaysa sa karunungan nagmumula sa Diyos. And so, maraming mga kasalanan na nakapalibot na tumutokso sa mga Kristiyano at ang iba po ay nahuhulog sa tukso na nakapalibot sa kanilang lugar. And so, whether ito po ay Corinto na 2,000 years ago or today, ano kayang sasabihin ni Pablo patungkol sa mga Kristiyano na napapalibutan ng iba't ibang kasalanan o nag-struggle sa kasalanan? Maring ikaw ay nag-struggle sa isang kasalanan ngayon sa buhay mo. And I believe that Paul would say the same thing. So as we look chapter 10, Paul's gonna spend his time sa pag-exhort sa mga taga-Corinto, sa mga mananampalataya sa Corinto, and he's going to remind the church about something na ginawa ng Israel sa past. From the history, na sinasabi niya na itong pagkakamali ng Israel. And he's gonna refer some of this history sa mga Jewish people. And here, he gives to the church of Corinth some warnings from Israel's history, and he's talking primarily dito po patungkol sa ang mga Israelita nagpalibot-libot, nagpabalik-balik sa disyerto, sa ilang for 40 years between Egypt and Promised Land. All of that is recorded po sa book of Exodus at sa Numbers. Meron din sa Deuteronomy, pero predominantly sa Exodus, makikita po natin itong history nito, Exodus and Numbers. And sinasabi niya dito, matuto kayo mula sa pagkakamali ng iba, mula sa pagkakamali ng Israel sa kasaysayan. Learn from their mistakes. It says that there are a lot of dead bodies po na scattered through sa wilderness because sinuway nila ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi sila nakikinig. Tanginit ang atong message, pamati. Pamati sa Ginoo. Paul is saying here, learn from their mistakes. And as we begin, if you notice in verse 1, sinabi po dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. So, as you notice sa outline natin, first thing I want to point out is learn from the past. Kasi i-remind ni Pablo dito ang kasaysayan, ng pagkakamali ng Israel in the past. So, but again sa verse 1, remember na sinamahan ng Diyos ang Israel sa araw, pag mainit, mayroong clouds. Nagbigay siya ng mga clouds para mag-shield sa tindi ng init sa kanila habang sila ay naglalakbay po. And sa gabi naman po, ang Diyos ay sumasama pa rin sa kanila sa pamagitan ng pillar of fire para mayroong liwanag po sa gabi. And so, binanggit dito ang kabutihan ng Diyos, ang mga kahangahangang ginawa ng Diyos. At in fact, sabi pa dito, naalala nyo sa dagat na pula,
Di po ba sa verse 1, naalala nyo kung anong nangyari? Gumawa ng milagro ang Diyos. Nang sila'y naka-corner na ng mga Egyptians, so nandoon, ang nasa harap nila ay dagat na pula, and sabi ni Moses, huwag kayong magpanik, huwag kayong mabahala, magtiwala kayo sa Diyos. At gumawa po ang Diyos ng milagro, hindi po ba? Naalala nyo? Hinati niya ang dagat na pula at sila po ay nakatawid. At ang mga kaaway nila ay destroy, nalunod, hindi sila na-save sa pagtawid sa dagat. Hinahunting nila ang Israel. And verse 2, sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng isang pagkain espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayon ba, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami. Take note po ha, nais ko pong emphasize mamaya ito, ang word na hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Remember po na ang Diyos po ay nagbigay sa kanila ng provision, pangangailangan nila. Nagbigay siya ng tubig kasi nagrereklamo sila, ano ba to? Napakainit at nauuhaw kami. So nagbigay si God, they are so demanding sa Panginoon, bigyan mo kami ng tubig. And so, ang Panginoon ay napaka-gracious, naalala nyo? Sa pamagitan ng bato, lumabas ang tubig. And one time, sa katigasan na kasi ng Israel, nawala ng pasensya si Moses, imbis na kausapin lang, pinokpok niya ang bato. And so, pray for your leader. Pray for your leader na patuloy na maging patient, pasensyoso. And so again, you remember na ang Diyos ay nag-provide sa kanila ng mana, pagkain na espesyal, na pinupulot lang nila sa lupa, hindi nila pinagtrabahuan. Kasi nag-demand sila ng pagkain, nagugutom kami. Actually, may pagkain po sila, pero nagsasawa po sila sa pagkain na mayroon sila. Gusto naman nila lang bagong pagkain, gusto nilang makatikim ng bago. Hindi po sila kontento. So nag-provide ang Panginoon ng food para sa kanila. Ang tawag ay mana. Palagi silang nagko-complain. Eh ano po ang nangyari sa kanila? Ulitin ko po sa verse 5. Gayon man sa kanila kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa kanila. Nagkalat ang kanilang mga bangkay sa kanila. So, bangkay sa ilang. But prior to this, sabi dito, gayon man, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. So, nasa grupo sila, di ba? Iniligtas sila ng Diyos mula sa Egypto. Pero hindi ibig sabihin na lahat na sila ay saved. Kasi hindi lahat naman nagtiwala sa Diyos. Hindi naman lahat na sumampalataya sa Diyos. Hindi naman lahat nag-obey sa Diyos. Hindi naman lahat nag-participate sa kalooban ng Diyos. So, ibig ba sabihin doon, pagkasama ka sa Israel, lahat kayo, isang grupo, ay saved na? Hindi po. Take note yung word dito na hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila dahil marami sa kanila ay hindi nagtiwala sa Diyos. So ano pong lesson dito, hindi ibig sabihin na nasa grupo ka ng pamilya na nagsisimba, ligtas ka na. Hindi ibig sabihin na nagsisimba ka sa grupo, sa simbahan, ay ligtas ka na. Dahil po ito ay personal na desisyon natin sa ating sarili na magtiwala sa Diyos. Hindi ito package. Pastor, kasama ko naman yung pamilya ko. Pastor, kasama naman ako sa simbahan. So, makakapasok ako sa langit. Dahil kasama ako sa grupo nyo. Ang kaligtasan po ay hindi package deal. Ito po ay personal na desisyon ng bawat individual. Kaya nga sinabi po sa John 3:16, whoever ang sino mang sumampalataya sa Kanya. So, ang bawat individual ay dapat magdesisyon sa kanyang sarili po na magkaroon ng personal na relasyon, tunay na relasyon sa Diyos. So, hindi ibig sabihin na kasama ka na kumakanta sa Diyos, kumakanta ng papuri kasama ng mga mananampalataya, ay ikaw ay ligtas na. Hindi po ito sa organisasyon o sa pamagitan ng grupo. Ulitin ko po, ang kaligtasan ay personal na desisyon. Dapat na ito ay desisyonan mo sa iyong sarili. Na magsimula po tayo sa mga pagkakamali sa kasaysayan, sa past na kailangan na matuto po tayo. Ang una po ay verse 7. Tingnan niyo po sa verse 7. Hindi ko po nabasa verse 6, so basahin ko muna po. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila.
So, alam niyo po, kung ito yung buhay natin, ito po yung ginagawa natin 2024, ito po yung pagsisihan na natin at taligdan. Sa mga unbeliever po, ang tawag nila ay New Year Resolution, pero ang tawag po sa atin dito ay repentance, pagsisihan at taligdan na po natin sa ating buhay. Dahil kung hindi po, wala pong pagpapala sa buhay natin at hindi po tayo lalago sa relasyon natin sa Panginoon. Okay? So, una po, sabi dito sa verse 7, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman, at tumayo upang magsayaw. Naalala niyo po ang kwentong ito? Ito po ay mula sa Exodus chapter 32. Naalala niyo po na si Moses ay pumunta sa bundok ng Mount Sinai dahil tatanggapin niya ang 10 kautusan ng Diyos. And he was up on the mountain while the Israelites down sa mountain decided na to make an idol. Nababagot na kami, wala kaming Diyos na kinakantahan, sinasayawan. So, inutusan nila si Aaron na gumawa ng idol. Binigay nila yung mga alahas nila, yung mga ginto, gold. And then si Aaron ay napakagaling na artist. Ngunit ang kanyang talent ay ginamit niya sa maling kaparaanan. Alam niyo po yun, mga talent niya ginagamit niya hindi sa kaluwalhatian ng Diyos. Anong ginawa niya sa talent niya? Gumawa siya ng golden cup, guya. Ay, isa pang word ng guya, baka, tama ba? Golden cup na ginto. And ito ay sinayawan nila, sinamba nila ang Diyos-Diyosan nito. So, ang babala po sa atin, huwag kang gumawa ng idol, Diyos-Diyosan. Huwag po tayong gumawa ng Diyos-Diyosan sa ating buhay na yuyukuran natin at susunod-sunuran tayo. How does it apply po sa aking buhay? Hindi naman po ako sumasamba na sa rebulto, hindi naman po ako sumasamba sa golden cup. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng idol is anything that you are more devoted than God. Mas pinaglalaanan mo ng oras kaysa sa Diyos, mas committed ka kaysa sa Diyos. It could be people, profession, or possession. Paano po mangyayari yun? How can I worship people po? It's like, sa mga tao na naririnig natin, hindi ko kayang mabuhay kung hindi ko siya makakasama. Worshiping a person. Malayo na akong pamati pag di ko nakikita akong crush. You know, it should be like this, hindi mo kayang mabuhay kung wala ang Diyos sa buhay mo. Hindi yung crush, hindi yung sinumang persona. It could be profession na kung saan you are more devoted dito sa profession mo kaysa sa Panginoon because focus mo ay maka-earn ng more money than having or giving time sa Panginoon. I remember my auntie nang ini-invite ko pagsimba. Sabi lang niya sa akin, pilosopo ba nga mga yakan? Kay, di man nakakalimot sa Ginoo, bisan nagtok sa bukid. Tama po ba yun? Di man nakakalimot sa Ginoo, bisan nagtok sa akong trabaho. Well, it's like this, na you don't spend time sa imong loved ones kasi you are more focused sa trabaho nimo. Tama po ba yun? Wala kang time para sa loved ones mo? So, now, gumagana na po. Parang hindi tama. And additional po. Plus, sabi ng Biblia, na huwag kaligtaan ang pagtitipon. Hebrew, di ba? Sa book of Hebrew, huwag kaligtaan ang pagtitipon. How can you say na hindi ka nakalimot sa Ginoo at ka sa trabaho and waray ka sa fellowship? Na ang focus sa fellowship is more na makapokus ka sa iyapulong and more makapag-worship ka. But when you are in the world, makapag-focus ka sa Panginoon? So, something is not right sa atong pananaw sa buhay nga kinahanglan itama. Kasi, di good siya reasonable. Baliko ba nga rason para i-justify na atong mga gimbubuhat. So, another is maybe a possession, material things. You're more, it's like, again, paulit-ulit, spending time sa cellphone, pero sa pagbasa sa Bible, adto sa nakasangat sa kuan, nakasangat sa cabinet or wherever naging butang, pero may panahon ka sa cellphone, you can spend whole day sa cellphone, but you don't have time magbasa sa pulong sa Ginoo.
that will be your idol. Now, naiintindihan po natin na maaari tayong gumawa ng Diyos-Diyosan sa buhay natin. So, kung yan po yung buhay natin, 2024, God is calling us to repent. Talikdan po natin na ito. Pangalawa po. So, ano nangyari po sa kanila? Bago tayo pumunta sa pangalawa, ano po nangyari sa kanila? Nang sumamba sila, marami, thousands of people lang namatay sa puntong ito. And you know what? Kung you are more devoted sa ibang mga bagay kaysa sa Diyos, you will have lot of troubles sa buhay po ninyo. Troubles. And we don't want na dumanas po kayo ng mga troubles. We want a life na pinagpala. Amen? So, pangalawang bagay po, in verse 8, sabi po dito, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 tao ang namatay sa loob ng isang araw. Huwag makikiapid, sa English, do not be sexually immoral. So, he's preparing sa nangyari sa Numbers 25, na kung saan naalala niyo po na papalapit na mga Israelites sa Promised Land. And then, si Balak, ang king ng Moab, ay hinayang si Balaam na isumpain ang mga Israelita. So what happened is, the Israelites are coming to the Promised Land, making their way, and the Moabites were threatened by them. So King Balak, ang hari ng Moab, hires Balaam to curse them because natatakot siya that they're gonna came and attack po sa kanila. So Balaam came, and every time po na sinusumpa niya, dinatry niyang sumpain ang Israel, what comes out from his mouth ay pagpapala. Hindi lumalabas ang curse sa kanyang bibig, palaging pagpapala. Palagi na lang. Iba-iba pa siya ng direction. Okay, punta na naman ako sa ibang place or sa location. Dito naman try ko isumpa ang Israel. Pag magsasabi na siya na, nag-iba, pagpalain kayo. So, iba na naman ang location, the same. Ito yung palagi nangyayari. And he realized na God put the blessing in his mouth. So, he realized na hindi niya masusumpa ang bayan ng Diyos. So, ang kanyang naging taktika, ay ang kanyang strategiya, sabi niya kay Balak, hindi talaga magawang sumpain ng Israel. Kasi ito ay God's people. So, ito na lang ang may advice ko sa iyo. Ipadala mo ang mga Moabitang mga kababaihan sa kampo ng mga Israeli army at i-engage sila sa sexual immorality. And then, matatalo mo sila mula sa loob. And that's exactly po kung ano ang nangyari. Pinadala ni Balak ang mga kababaihan ng mga babae sa kampo ng Israeli army na mga lalaki, and they engage into sexual immorality while they are lodging in a place called na ang tawag sa lugar ay Shittim. So sa Shittim, nag-compromise po ang mga Israelites, and God's anger burned against them, at meron pong 23,000 na mga Israelites mga namatay sa puntong ito dahil ibinuhos ng Diyos ang kanyang galit, natikman nila ang judgment ng Diyos. The wording for us is do not be sexually immoral. God gave sex as a gift na i-enjoy within the bounds of a marriage between man and woman, and anything outside of that is sexual sin. Okay? Should be married. You should be married before you engage sa gift na ito na sex na binigay ng Diyos na dapat lang enjoy na mag-asawa between sa lalaki at sa babae. Anything outside of this is sexual sin. So, if we can see it sa ating sarili, do the will of God, do the right thing. Because outside sa kalooban ng Diyos, God is not the center of your relationship. You are the center, not Jesus. So allow God to be the center of your relationship. Verse 9, ang pangatlo po, huwag nating
susubukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. So, this story happened in Numbers chapter 21 po. Ang mga tao po, mga Israelites ay nagsalita ng laban sa kanilang leader. They speak against Moses. Sila pinapapagod na sa leadership ni Moses. Ano ba itong leader namin? They were tired of being in the wilderness, tired na walang water. Alam niyo po, pag hindi natin nagugustuhan, maraming mga complain. But, alam niyo po, pag ito yung nag-provide naman sa kanila, mayroon silang mga provision, but wala po silang contentment. Mga demanding po mga Israelites. And sometimes, nakikita rin po natin ang ating sarili sa kanila. They basically saying, ito lang po ba, Panginoon, sinabi nila sa wilderness na mabuti pa doon sa Ehipto, maganda pa doon ang buhay namin kaysa dito. Talaga ba? Totoo po ba? Alam niyo po ito yung mga ungrateful na mga tao, hindi marunong magpasalamat? And put yourselves in the shoes of these people. Sometimes we can be like this, ungrateful, tanggap ng tanggap sa Panginoon, hindi marunong magpasalamat. So, basically sinabi nila, maganda pa doon sa Ehipto kaysa dito, puro mga kahirapan, walang tubig, walang pagkain, ungrateful po sila. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ang Panginoon ng mga ahas at pinahinayang tuklawin sila isa-isa because sinubok nila ang Panginoon. They tested the Lord. Kahit na proven and tested ang kabutihan ng Diyos, dahil po ang grateful, walang contentment, puro reklamo pa rin sa Panginoon. Kaya ito rin po ang pang-apat na wag nating ipagpatuloy sa ating buhay, ang pagsigi complain. So, do not test the Lord. Pangatlo, pang-apat, do not grumble or complain. Verse 10, tingnan niyo po sa verse 10. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. So, itong mga tao ito ay nag-grumble, nag-complain about sa kanilang circumstances na pinagdadaanan in Numbers chapter 14. And again, they even said, mas maganda pa sa Egypt. They've been slave for 400 years and they think na mas maganda po ang buhay sa Egypto kaysa sa papunta sa Promised Land. And tandaan po natin na hindi naman po palaging nasa kapatagan tayo. Minsan po ay nasa top of the mountain tayo. And habang nandyan po tayo habang paakit tayo sa top of the mountain, naiintindihan niyo po yung image na binibigay ko po. Habang minsan may mga sacrifice, mga suffering, learn po na to be content until we got there. Kaya hindi naman po palaging nasa katayuan na ganyan. So, when you start grumbling against God, ito po yung nakaka-offend sa Ginoo. Nasasaktan mo ang Panginoon sa buhay mo. Ito ay hindi po nakakalugod sa Kanya dahil wala kang pusong mapagpasalamat. You are not grateful sa Panginoon. So, sa panahon po, despite pag dumadaan po tayo sa circumstances, try to remember His goodness po. Try to remember kung ano po, meron po, naalala ko po, meron po akong journal na nakasulat doon kung ano ang mga ginawang kabutihan ng Diyos. Kasi ang purpose ko, kapag dumadating ako minsan sa circumstances, I know na kapag binasa ko ito, ma-overcome ang mga negative na iniisip ko in the midst na dumadaan ako ng circumstances. Maybe you can try also that na isulat yung mga ginawa ng Diyos na kabutihan sa inyong buhay para sa panahon na dumadaan na kayo na when you are tempted na mag-complain na po, basahin nyo lang po yun. Ito yung ginawa ni God 2024 ito. And so, unti-unti na na-overcome yung mga negatibong bagay na nag-uudyok sa inyo na magreklamo dahil sa circumstances na pinagdadaanan natin o pag pinagdadaanan mo. So he wants us to be grateful. So the warning to us, as Paul writes here, do not complain. He goes on to talk again in verses 11 to 13. But tingnan niyo po yung lesson dito sa verse 11. Ito po yung pinaka-lesson. Nais ko pong
balikan po, sabi dito, nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. So that's why the first point is learn from the past mistakes. Huwag niyo na po hayaan na matuto kayo sa sarili niyo sa pamagitan ng mga suffering or trouble, na matututo lang kayo pag nasasaktan na kayo. But as much as possible, try to learn from the mistakes of others. Na wag na po nating tularan, wag nating gayahin. And so, moving on sa verses 11 to 13, our second point po is lean on the Lord. Magtiwala, sumandig sa Panginoon. Basahin ko po. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, una po, bakit kailangan natin mag-lean sa Panginoon? Kasi we are susceptible po sa mga temptation. Tayo po ay susceptible kasi tayo rin po ay mahina, may kahinaan, may weaknesses sa ating sarili. So, tayo ay vulnerable din sa temptation. Sometimes, may mga nag-iisip sa kanilang mga sarili. Diba, sabi dito sa verse 12, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Iniisip ng iba na hindi ko magagawa yan, yung pagkakamali ng iba. Alam ko kung ano ang, matalino ako, alam ko kung ano ang gagawin ko. I would never do that. So the moment na naging prideful ka, the moment na nagpatingin mo sa sarili mo, matibay ka, then inilalagay mo yung sarili sa similar na temptation. Kasi alam mo po, sa pamagitan lang ng biyaya kung bakit tayo nakakatayo. You know what I mean? Diba? Nakakatayo, ibig sabihin matibay, nakakapagpatuloy sa Panginoon. Biyaya lang ng Panginoon kung bakit tayo nagpapatuloy. At wala po tayong may pagmamalaki. Huwag tayong malaki sa ating sarili na iaangat natin ang ating sarili sa iba. Lahat po tayong makasalanan. Ako po ay makasalanan, tayo po ay makasalanan, at sa biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo napatawad, at sa biyaya lang ng Diyos kung bakit tayo nakakapagpatuloy na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po, matuto po tayong magpakumbaba dahil lahat po tayo vulnerable sa tukso at sa biyaya lang tayo ng Diyos nagdidepende. Huwag natin sabihin, ay, buti nga sa iyo. Ako, hindi ko magagawa yan. Matibay ako. Huwag ka pong maging prideful, mapagmataas sa sarili. Remember, it's only by the grace of God. Amen? So, pangalawa, bakit po tayo kailangan na mag-lean sa Panginoon? Dahil lahat po ay tutuksuin. Everyone will be tempted. So, sabi po dito sa verse 13, if you notice yung phrase dito sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan. Mas maganda po sa translation sa English kasi emphasize, when you are tempted, hindi po sinabi doon, if you are tempted. Pero ang sabi doon, when you are tempted. Ang ibig sabihin po ay dadaan po tayo talaga sa temptation. Lahat, si Jesus nga, ikaw pa. At dadaan tayo sa temptation kasi nandito tayo sa katawan na ito na makamundo, sa katawan na ito na fleshly, sa katawan na ito na gusto ang mga nagawin ang kasalanan. So, lahat po tayo ay makakaranas ng temptation. Hindi po ibig sabihin na nasave ka, naging Christian ka, wala nang temptation sa buhay niyo po. Kasi lahat po ng mga Kristiyano may mga battle na pagdadaanan. Naalala niyo po sa Efeso na tayo nakikipaglaban po against principalities of this world. Nakipaglaban tayo, in fact, nakipaglaban tayo hindi lang kay Diablo, kay Satan, nakipaglaban tayo sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan ay hinahatak tayo
nakikipagpalayo sa kalooban ng Diyos at nakikipaglaban din po tayo sa ating laman. So, tatlong kalaban natin. Sarili natin, si Diablo, at ang sanlibutan. Tandaan po natin. So, kaya po, makakaranas tayo ng temptation. At pangatlong bagay po, kung bakit kailangan natin mag-lean sa Panginoon, ay mararanasan natin ang similar na temptation. Tingnan niyo po muli, balikan natin sa verse 13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. So, kung anong pinagdadaanan mo, pinagdadaanan rin yan ng iba. You cannot elevate yourself from others na wala ka sa pinagdadaanan ko, mas mahirap. So, kung ano ang pinagdadaanan natin, may similar din po ito sa iba. Nararanasan din po ito ng iba. And sabi din dito na sa verse 13, at tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. So He will not allow any temptations na mas higit sa iyong kapasidad. God limits our temptations that we can't bear. Kasi alam niya, kilala niya tayo at alam niya ang ating limitasyon. Walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Narinig niyo na po ba yan? Hindi po ba? Common. Walang temptation na ipapahintulot ng Diyos na hindi natin malalampasan. Malalampasan po natin ito kung tayo po ay naglilin sa Panginoon. At sabi po dito na ang Diyos po ay tapat. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Salit, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So, God knows kung saan po ang ating breaking point at nag-i-intervene po ang Diyos. Hindi po galing sa Kanya ang tukso. Ang tukso po ay resulta ng ating makasalanang nature. Hindi po kasalanan ng temptation. Ang kasalanan po ay kapag nahulog tayo sa temptation. Okay? So, ititempt tayo ng devil at ng sanlibutan at ng ating flesh. So, God doesn't tempt anyone. But alam niya po kung ano ang ating pinagdadaanan na temptation sa buhay. And as a result, ito po ang hope natin when we go through temptation. Tapat po ang Diyos. Tutulungan ka ng Diyos para malampasan mo yung temptation. Maka-escape ka sa temptations. So when it says that a temptation that comes our way, God knows, He enable us and He will help us para makatayo po. Otherwise, hindi niya papahintulutan ng temptation kung hindi natin kaya. Okay? Paano po kung nahulog ako sa temptation? Kasi hindi ka nag-lend sa Panginoon. There's a temptation, ang Panginoon nagsalita sa iyo, huwag kang dumaan dyan, huwag kang dumaan. Ikaw pa rin nag-decide. Ikaw pa rin nag-decision. Dumaan ka pa rin, yun. Nahulog ka sa temptation. You cannot blame God. We cannot blame God kung nahuhulog tayo sa temptation. Kasi gumagawa palagi siya ng way para makalusot tayo, maka-escape. Gumagawa palagi siya ng paraan para malampasan natin ang temptation. And in fact, pang-apat po dito, we notice dito sa binasa natin, verse 13, is God help us to endure temptations that we face. Tingnan niyo po ulit, ang praise, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. He provides ability sa atin para ma-endure natin ang temptation. Sometimes I'm tempted, in the morning, ang nahawakan ko cellphone imbis na spend time into prayer. So, I have to discipline myself. Yung ginawa ko, itatago ko ang cellphone ko sa either sa ilalim ng cabinet or sa ilalim ng unan, and then iwanan ko ang cellphone ko, and then lalabas ako dito ako nag-spend time, hindi ko dadalhin ang cellphone. Kasi kapag dinala ko ang cellphone, yari na. Fall into, imbis na yung priority mag-pray,
nandun na. Kasi minsan, may Bible ako dito sa cellphone, basahin ko. Pagkataon-taon, nahingad ko na sa lain. Ano? So, He gives us ability, and in fact, He gives us wisdom. Kung paano natin malampasan ang mga temptation na dumadating sa ating buhay. And so, remember na God is aware kung saan yung breaking point natin. He will help us through it. And we need to rest in Him, trust in Him. We need to pray, look for help sa Kanya. God is the one na siya nag-enable sa atin po para makatayo sa mga pagsubok o temptation na kinakaharap natin sa buhay. So, lean on the Lord. Lean on the Lord. Basahin ko po muli bakit kailangan natin mag-lean sa Panginoon sa halip pagdating ng pagsubok. Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. So ano pong ibibigay niya? Strength. It will be your strength and support as you face temptation. Di po ba sinabi dito? Bibigyan kayo ng ano po? Bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito. It's like, di ba pag nakalin ka sa upuan, ang likod na inuupuan mo may support para hindi ka matumba. So it's like that na ang Panginoon magiging strength natin and support pag maharap tayo sa mga temptation. God is faithful sa buhay natin. He would never allow a temptation sa buhay po natin na hindi natin malalampasan, hindi natin ma-handle. He would never allow temptation without providing a way out. He would never leave you na makipaglaban sa temptation ng nag-iisa kasama natin ang Panginoon. Siya po magiging strength and support natin. Kaya napakalaga na mag-lean po tayo sa Panginoon. So, in conclusion, learn from the past mistakes of others. Huwag nyo na pong hayaan na dumaan pa kayo sa pain bago kayo matuto. Dumaan pa sa mga trouble bago pa matuto. And sa pagkakamali ng iba, maaaring yung nakikita mong pagkakamali ng iba ay meron din sa buhay mo. And so, we need to repent, change our ways. So, lean on the Lord kasi siya po ang tutulong sa atin para matanggihan natin ang tukso at tanggihan natin po ang kasalanan. Here is the practical application po kung paano natin mariresist ang temptation. Practical. Paano ko ma-resist ang temptation na dumadating sa buhay ko? Para hindi ako maging in context dito, reklamador, hindi ako sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi ako matukso sa immorality, mahulog, and so on and so forth sa iba pang mga temptation na dumadating sa ating buhay. Ito po, naalala niyo po ng tinam si Jesus sa wilderness, ano pong panlaban niya sa temptation? Nasusulat, it is written. It is written. Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. It is written na siya lang ang sasambahin mo. Siya lang ang i-worship mo. It is written. So, simple, pero maring nahihirapan tayo araw-araw na gawin ito. Read your Bible. Maring ang iba sa inyo na napakahirap. Simple lang naman yan, Pastor. Basahin ang Bible, pero mahirap gawin araw-araw sa ating sarili. Read your Bible and try to have memory verses. Si Jesus nga, may memory verses. Tama po ba? May mga memory verse para may panlaban siya sa diablo. Tayo po ba? Ilan po ba ang memory verse natin? John 3:16. That's good. John 3:16. For God so loved the world. Pero isa lang. Kaya nga po, minsan, ano ba to? Eksakto ba to? Mga batang galing mag-memory verse. Pero ang mga adult, pastor, matatanda na kami, kaya hindi na gumagana ang namin. Sakto po ba na reason yan? Parang balik ko pa rin. We are just justifying our wrongdoings. So, try to have memory verses. So, iba mga bagay na hindi importante, tinatandaan mo, pero pagsalita ng Diyos, wala kang natatandaan. Try to have a memory verses kung gusto mo na may panlaban ka sa mga temptation. Kasi yun yung ginawa ni Jesus, naalala nyo? May mga memory verses. Pag natitim ka sa bagay nito, ano ba sinabi sa salita ng Diyos? Natitim ka magsinungaling, ano sabi sa salita ng Diyos? Huwag magsinungaling. So, try to have memory verses. And pangalawa, call for help. Spend time sa pananalangin. Lord, tulungan mo ako sa aking struggle, sa aking pinagdadaanan na struggle, sa aking buhay, sa kasalanan. Call for help. How can you overcome temptation kung hindi ka tumatawag sa Panginoon for help?
Call 911. Hindi po yan ang number ng Panginoon. Ano po yung number ng Panginoon? Jeremiah. So call on to me and I will show you great and mighty things. So, tumawag po tayo sa Panginoon for help. O paano ka matutulungan kung hindi ka tumatawag sa Kanya? Just don't spend time sa prayer. So, we need prayer po. Amen? Pangatlo po is, try to have accountability. Accountability, yung mga godly na kapatid, mga mapagkakatiwalaan na kapatid, na makapag-encourage sa atin, at kung kinakailangan, i-correct tayo sa maling ginagawa natin, i-rebuke tayo kung kailangan natin. Dahil ang tunay po na nagmamahal sa atin ay yung mga taong itinatama tayo sa pagkakamali natin. Hindi po yung pinababayaan tayo. Kapag pinababayaan ka sa mga ginagawa mong mali, wala silang pakialam sa iyo. Yan po ang totoo. So, 3 practical things kung paano tayo maka-overcome temptation: Word of God, prayer, and accountability.